Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Mga kababayan, may isang development na posibleng magbago ng direksyon ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. Sa kamakailang high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, personal na nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung ang paglagda ng isang mahalagang Memorandum of Understanding o MOU. Ang kasunduang ito ay para sa implementing arrangement sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas at ng Defense Acquisition Program Administration o DAPA ng South Korea, patungkol sa procurement ng certain defense materials. Mapapansin ninyo ang salitang certain, hindi ito detalyado, hindi ito specific. Ngunit sa defense diplomacy, ang ganitong wording ay kadalasang strategic at may malalim na ibig sabihin. Ngayon, ang malaking tanong, ano ang mga posibleng defense materials na ito? Posible bang kasama dito ang KF-21 Boramae fighter jets para sa Philippine Air Force? Ang K-239 Chunmo multiple launch rocket system para sa Philippine Army? O ang pinapangarap na submarine program ng Philippine Navy, partikular ang Hanwha KSS-3. Simulan natin sa pinakamainit na usapan, ang KF-21. Ang KF-21 Boramae ay isang 4.5 generation multirole fighter na dinevelop ng Korea Aerospace Industries o KAI bilang susunod na hakbang ng South Korea sa high-end air combat capability. Ito ang magiging backbone ng Republic of Korea Air Force sa mga darating na dekada. Advanced radar, AESA system, compatibility sa modern air-to-air at air-to-ground munitions, ito ang klase ng platform na magtataas ng deterrence capability ng isang bansa. Sa ngayon, ang Philippine Air Force ay nasa proseso ng paghahanap ng multi-role fighter o MRF. Matagal nang usapan kung F-16 ba ng Amerika o Gripen ng Sweden. Ngunit ang pagpasok ng South Korea sa eksenang ito, lalo na sa pamamagitan ng isang procurement MOU, ay nagbubukas ng posibilidad na ang KF-21 ay seryosong inaalok sa Pilipinas. Hindi ito malayong mangyari, matagal ng defense partner ng Pilipinas ang South Korea. Sa katunayan, sila ang nag-supply ng FA-50 light combat aircraft na kasalukuyang ginagamit ng PAF. Kung tutuusin, logical progression na mula FA-50 ay umakyat tayo sa mas advanced na KF-21, lalo na kung magkakaroon ng favorable financing at technology transfer package. Ngunit hindi lang Air Force ang posibleng makinabang dito. Lumipat tayo sa Philippine Army. Isa sa mga pinaka-importanteng capability gap ng Pilipinas ay ang long-range precision strike capability. Dito pumapasok ang K-239 Chunmo. Ang Chunmo ay isang modular multiple launch rocket system na kayang mag-fire ng iba't ibang klase ng rockets at missiles, kabilang ang guided munitions na may mataas na accuracy. Sa modern battlefield, ang ganitong sistema ay force multiplier. Hindi mo kailangan ng malaking army kung may kakayahan kang mag-strike ng strategic targets mula sa malayong distansya. Sa regional security environment ngayon, lalo na sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng land-based long-range strike capability ay malaking deterrent factor. Kung sakaling kasama ang Chunmo sa certain defense materials, ito ay indikasyon na seryoso ang Pilipinas sa pag-upgrade ng ground-based deterrence nito. At ngayon, pumunta tayo sa pinaka-ambisyosong proyekto, ang submarine program. Matagal ng plano ng Philippine Navy ang magkaroon ng sariling submarines. Hindi ito simpleng acquisition, ito ay strategic shift. Ang pagkakaroon ng submarine capability ay magbibigay sa Pilipinas ng underwater deterrence, sea denial capability, at mas malalim na maritime domain awareness. Isa sa mga posibleng platform na matagal nang pinag-uusapan ay ang KSS-3 submarine ng Hanwha Ocean. Ang KSS-3 ay isang advanced diesel-electric submarine na may air-independent propulsion system, may kakayahang magdala ng mabibigat na torpedoes at posibleng submarine-launched missiles depende sa configuration. Kung isasama ang submarine sa defense cooperation agenda, ito ay malinaw na indikasyon na ang Pilipinas ay papasok na sa bagong era ng naval modernization. Hindi ito mura, hindi ito madali, ngunit ito ay strategic game changer. Ngayon, balikan natin ang simbolismo. Isa sa mga pinaka-interesting na detalye sa meeting ay ang regalo ni President Lee Jae-myung kay Pangulong Marcos,
isang fighter pilot jacket na may patches ng bandila ng South Korea at Pilipinas, at may pangalan ni PBBM. Sa diplomacy, walang random na regalo sa ganitong antas. Lahat may mensahe. Ang pagbibigay ng fighter pilot jacket ay maaaring simpleng gesture ng friendship. Ngunit sa konteksto ng posibleng pag-uusap tungkol sa KF-21, ito ay maaaring subtle signal. Parang sinasabi, handa kaming lumipad kasama ninyo. Dagdag pa rito, inaasahang kasama sa defense collaboration agenda ni President Lee ang usapin ng KF-21 sa kanyang meeting kay PBBM. Ibig sabihin, hindi lang ito speculation ng media o defense analysts. Ito ay nasa mesa ng pinakamataas na leader ng dalawang bansa. Ngunit dapat nating tandaan, ang MO ay hindi pa kontrata. Ito ay framework. Ito ay opening ng pinto. Ang actual procurement ay dadaan pa sa evaluation, budgeting, congressional processes, at negotiation ng terms tulad ng financing, offset agreements, training, at maintenance packages. Gayunpaman, ang timing ng kasunduang ito ay mahalaga. Sa gitna ng tumitinding geopolitical tension sa Indo-Pacific, lalo na sa West Philippine Sea, malinaw na ang Pilipinas ay naghahanap ng mas malalim at diversified defense partnerships. Hindi lamang umaasa sa iisang bansa, kundi nagpapalawak ng strategic network. Ang South Korea, sa kabilang banda, ay aktibong nag-e-expand ng defense exports nito. Mula Poland hanggang Middle East, ang Korean defense industry ay nagiging global player. Ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ay hindi lamang business opportunity kundi strategic foothold sa Southeast Asia. Kung sakaling matuloy ang KF-21 deal, ito ay magiging isa sa pinakamalaking defense acquisition sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung matuloy ang Chunmo, ito ay magbibigay ng bagong dimension sa Army capability. At kung tuluyang maaprubahan ang KSS-3 submarine acquisition, ito ay magbabago ng maritime defense posture ng bansa. Ngunit kasama ng excitement ay ang responsibilidad. Ang ganitong kalalaking proyekto ay nangangailangan ng long-term sustainment plan. Hindi sapat ang pagbili. Kailangan ng training, infrastructure, maintenance ecosystem, at budget continuity. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang, kasama ba ang KF-21, Chunmo, at KSS-3, kundi, handa ba ang Pilipinas sa full-spectrum commitment na kaakibat ng mga sistemang ito? Sa huli, ang MO na ito ay malinaw na senyales na lumalalim ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea. Mula FA-50 hanggang posibleng next-generation fighters, mula armored vehicles hanggang posibleng submarines, ang trajectory ay pataas. Ang fighter jacket na may patches ng dalawang bandila ay maaaring simbolo lamang. Ngunit sa mundo ng geopolitics at defense, ang mga simbolo ay kadalasang nauuna sa konkretong hakbang. Kung ito man ay simula ng KF-21 era para sa PAF, Chunmo Precision Strike Capability para sa Army, at Submarine Force para sa Navy, masasabi nating ang modernization ng AFP ay papasok na sa mas seryoso at mas advanced na yugto. Sa mga susunod na buwan, mas magiging malinaw ang detalye. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang Pilipinas ay hindi na nananatiling passive observer sa regional security landscape. Unti-unti, ito ay nagtatayo ng kakayahan para protektahan ang sariling himpapawid, lupa, at karagatan. At kung ang kasunduang ito ang unang hakbang, maaaring nasa simula tayo ng isang bagong kabanata.